Alright, mga kaplastic. And this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. At isang viral na naman ang aking tatalakay ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin mga kaplastik ay ang tungkol dito sa PhilHealth mga kaplastik na nagba-viral ngayon sa social media. Napag-uusapan na to dahil ang sakit naman isipin na halos 4 o 5 dekada ka nang nagtatrabaho hanggang nagretiro ka sa pagiging trabahador mo sa pinapasukan mong kumpanya, ay ito lamang ang matatanggap o magagawa ng isang ahensya ng gobyerno tulad ng PhilHealth mga kaplastik. So nakikita nyo as we can see the image that you in the right corner on my screen o on your screen, na makikita nyo po yung caption na nagsasabing Pilipino nagbayad ng PhilHealth sa loob ng maraming taon pero 5,460 pesos lang ang mababawas o nabawas sa 122,000 pesos na bill sa ospital. So anong ine-expect natin dito sa mga mandurugas na hindi ko masabi kung gobyerno to o yung mga private hospital o anything else. Kasi naranasan ko rin yan mga kaplastik. Na ang aking ama ay na-hospital sa isang pribadong hospital at na-confine siya ng ilang araw at umagupot lang naman ng humigit kumulang 150,000 pesos. Sa 150,000 pesos na yun, ang liit lang po ang na-coverage ng PhilHealth na ine-expect natin na dapat kahit man lang kalahati ng bill ng kanilang hospital ay naawas man lang dun. Diba yun ang purpose ng PhilHealth? At lalo pa akong nanginig sa sama ng loob at galit nung nabalitaan ko ang PhilHealth ay ninakawan ng budget ng bilyong-bilyong pa sa lapi nung nakaraang balita. Diba? Tapos galito yung kainatnan natin. 5,000 lang ang nakuha ng isang pasyente na ini-expect niya na talagang kahit man lang kalahati ng halaga ang nabawas. Sabi kasi dito, hindi lang po ito pati yung nagbabiral sa social media na namatay nang dahil lang dito sa 24 hours daw na sinasabi ng PhilHealth. So ito, ibang case naman to. Ito po daw yung isang Pilipino na matagal na naghulog sa PhilHealth ngunit 5,460 lamang ang nabawas sa kanyang 122,000 pesos na hospital bill nang siya ay mahospital. Alam nyo ba na sa kabila ng maraming taon na naguhulog sa PhilHealth, maliit na lamang ang naging bawas sa kanyang malaking gastusin sa ospital? Ayon sa kumakalat na kwento, umabot ng 122,000 ang kabuuang bayarin sa ospital ng pasyente. Ngunit nang ilapat ang benepisyo mula sa PhilHealth ay 5,460 lamang ang naibawa sa kanyang bill. Dahil dito, marami ang nagpahayag ng pagkadismaya at nagtatanong kung sapat ba ang nagbibigay ng tulong ng ahensya sa mga miyembro ng nangangailangan ng suporta sa panahon ng karamdaman. Para sa ilang netizens mga kaplastik, mabigat pa rin ang natitirang gastusin kahit may kontribusyon silang binabayaran sa loob ng maraming taon. Dahil dito muling umusbong ang tanong tungkol sa lawak at bisa ng mga benepisyong natatanggap ng mga miyembro kapag sila ay nahospital.
Kasabay nito, may mga nananawagan din na may paliwanag sa publiko kung paano kinakalkula ang benepisyo at kung bakit may mga pagkakataong maliit lamang ang naibabawas sa kabuuang hospital bill. Dahil sa insidenteng ito, maraming Pilipino ang muling nagtatanong kung sapat ba ang kasalukuyang sistema upang mabigyan ng mas malaking proteksyon ang mga miyembro sa oras na sila ay magkasakit at mangangailangan ng tulong medikal. So napapaisip tayo mga kaplastik ha. Over the million of Filipinos has or had a contribution in this government agency like PhilHealth, but he did not sustain any kind of bills like this man na 122,000 po ang inabot. Pero unfortunately, wala pa po sa 2% ang nabawas ng kabuuang benepisyo sa tagal mong nagseserbisyo sa kumpanya mo mga kaplastik. So bibigyan ko kayo ng sample kung gaano kalaki ang kinakaltas sa akin mga kaplastik. Wait lang po. Ito po yung ito po yung official na kinakaltas sa akin ng aking kumpanya sa pagbabayad ng PhilHealth contribution mga kaplastik. So 125 po yung kada cut-off, which is kinsenas, hindi pa kasama yung katapusan. So times 2 natin siya. So lalabas 250 pesos sa isang buwan mga kaplastik. So sa isang buwan 250 pesos, itatimes po natin sa 12 months. So nangangahulugan may 3,000 po tayong ikinocontribute sa PhilHealth sa loob ng isang taon mga kaplastik. Take note, dahil sa isang taon na yan nakabuo tayo ng 3,000, humigit kumulang 13 years na po akong nagtatrabaho sa aking kumpanya. Pagsamasamahin na namin lahat ng mga ikinontribute ko simula nung unang trabaho ko, pangalawa at pangatlo mga kaplastik, sa magkakaibang kumpanya yon. So 13 years in the total of na nagsisilbi ako. So ita-times natin sa 13 years, 39,000 in the current and counting. 39,000 po ang aking binabayaran sa PhilHealth mga kaplastik. So kahit sabihin mong 39,000 nilalang ng gobyerno yan, can you imagine kung kayo ay mas malaki ang depende kasi sa kumpanya yon ninyo yan eh. Kung ang kumpanya nyo ay mas mataas ang kinakaltas sa inyo, sa akin kasi 125 per cut-off. So times 2 is 250. So 3,000 ng isang taon. Then ang 13 years ko consolidated sa lahat ng mga kumpanyang na-applyan ko, na trabahuan, umabot ng 39,000. So sa 39,000 na yan, pwede naman na akong magpa-ipon na lang on my own eh. Sa 39,000 na yan, pwede ko nang idagdag na yan sa mga panggamot ko, pambili ng pa-check up. At the same time, mas maganda pa nga sa malasakit mga kaplastik yung ginawa ni Senator Bongo o former Senator Bongo, na halos wala ka ng binayaran. Ang babayaran mo na lang yung gamot na inireseta sa'yo. Samantala yung mga bills sa hospital mo, kapag hindi ka nagpalakad sa malasakit, ang kakaltasin lang sa'yo ay wala pang 2% o 1% ng halaga. Imagine mo, 122,000. Tapos minus lang
O di-divide natin sa 5-4 something yung kanina. Times 100%. So, hindi ganun. Paano nangyari yun? 5,400 times 122,000. O, divided by pala. Yan. Times 100. So, ibig sabihin, 4.4% lang po mga kaplastik ang naikaltas doon sa kabuoang binayaran ni Kuya na 122,000. 4.4% lang. Diba ang sakit? 122,000, 4.4% lang yung kinaltas sa'yo. Grabe naman tong PhilHealth na to. Gasino lang yan sa mga bilyong-bilyong maleta na ninakaw nila. Pero mo, 13 brief suitcase ang kanilang naisabat papunta sa kanilang mga bahay gamit yung 18 Marines mga kaplastik. Kontra mo sa 4.4% na kinaltas lang ng PhilHealth. Kasi nag-e-expect yung mga tao na kapag miyembro ka ng PhilHealth, contributed ka, iisipin mo nga naman kahit man lang kalahati ng kabuuang binayaran ng hospital bill. Diba ang sakit? Na ganyan ang ginagawa nila. At yun, nakakalungkot na sa 5,460 pesos na yun, sa 122,000, 4.4% lang po yung kinaltas. So palagay na natin 4.5% ang kinaltas dun sa bill ng hospital bill nila. Diba? Yan ang masakit. Tsaka nag-viral kasi ito, mga kaplastik. Yung post ni ate ni Maria Lourdes Sulit, mga kaplastik. Sabi niya dito, on June 4, 2026, my husband Marvin died from a brain hematoma. We became part of the unfortunate family's force to choose between life and death because we simply did not have millions of pesos for a life-saving operation. Initially, we were told that the surgery would cost around 4 million at the Manila Doctors Hospital. We were then advised by his attending neurosurgeon that if we don't have that amount, we can transfer Marvin to UERM to reduce the cost by almost 2 million pesos. Desperate to save him, I agreed to that option. However, before UERM could admit him, we were informed that a 1 million deposit was required. With time running out and no way to raise that amount immediately, we had no choice but to wait for Marvin to die. It was heartbreaking and devastating. Ang sakit. We are ordinary family living only from hand to mouth. At 12:29 a.m. on June 4, Marvin passed away. He was admitted at around 5:59 a.m. A few hours later, after Marvin was brought to the morgue, I went to the billing section around 6 a.m. to request a copy of our hospital bill. In less than 24 hours, the charges had already reached approximately 200,000 pesos. Kapal ng mukha, no? Namatayan ka na nga tapos sisingiling ka pa ng ganyang kalaking halaga.
Wala na nga silang nagawa sa pasyente. Tapos 200,000 pa yung siningil nila. Then I went to PhilHealth hoping to receive assistance and reduce the burden of the bill. To my shock, I was told that my husband was not eligible for PhilHealth benefits because he had been hospitalized for less than 24 hours. Tarantado, no? Samantala yung mga mayayaman, VIP treatment, nabibigay lahat yung mga kanilang pangangailangan in just one click. Samantala tayo mga ordinaryong Pilipino, paiyakan. Hindi man lang, walang konsiderasyon kasi parang ang tingin ng PhilHealth is tayo'y mga robot lamang na alipin ng mga gobyerno. Isipin mo, kailangan pang ma-reach out yung 24 hours period bago ka pumasok sa eligibility ng kanilang benefits. Samantala pag nagkaltas ka, ang bilis-bilis. Kapag hindi ka nakaltasan ng PhilHealth, bibigyan ka ng violation, bibigyan ka ng notice. Wala pang 24 hours yun. Mata mo, pumapalatak na naman yung butike. Ibig sabihin, totoo tong mga sinasabi ko mga kaplastic. And that's the reason why wala pang 24 hours pag hindi ka nakapaghulog ng contribution sa PhilHealth, SSS o kaya Pag-ibig, bibigyan ka nila ng notice. May mga violation pa yan mga kaplastic, katakot-takot na ano. Yun lang ang masakit sa katotohanan. Pero pag tayo nangangailangan, ang daming qualifications, ang daming paperworks bago natin makuha yung eligibility na kailangan natin para makaltasan lang tayo. Ng kahit konti man lang. Katakot-takot na valid IDs, birth certificate, kung ano-anong mga putang inang mga papeles na hinihingi nila bago pa ma-execute yung kanilang mga kagustuhan ng mga pasyente o mga consumer. Wala. Tuloy natin yung pagbasa. My husband had just died. How could he not be eligible? Even the resuscitation package was denied because it was claimed that we did not authorize. Resuscitation o ambubag was present in the bill. But how could resuscitation o save him when the surgery urgently needed was never performed? What was the point of reviving him only for him to suffer and die again without access to the treatment that could have helped him? Dear PhilHealth, daming hashtag ng PhilHealth to. I was only asking for the benefits that my husband spent more than 25 years. Pero mo, 25 years siya kontra sa akin na 13 years lang na umabot ng 39,000 yung naihulog ko sa kanila. Walang poknatan yun. Samantala to, 25 years, pagpalagay na natin, i-times to mo yung 39,000 ko. So, lumalabas 74,000 o 78,000 na po ang kanyang mga, or more or less 82,000. Ang kanyang na-contribute sa PhilHealth. Estimated lang yun. Depende kasi yun sa kaltas ng kumpanya niya. Tapos, babalasubasin lang tayo ng PhilHealth dahil lang sa eligibility ng kanilang requirements. Samantalang sariling pera natin yan, putang ina nila. Sariling pera natin, pinapatago natin sa gobyerno. Tapos, tayo rin ang mahihirapang kunin yung perang yan. Ultimo nga sa SSS
Uutang ka sa kanila, may interest. Ang dami pang patutsyadang requirements para lang makautang sa kanila. Pero mo hindi naman actually utang eh. Sarili nating pera yung contribution natin sa SSS tapos sasabihin nila utang. Utang gala naman kayo. 'Di ba? Sariling pera uutangin natin sa SSS. May interest pa. Ito namang mga bunggong na mga katrabaho ko, tuwan-tuwa dahil nakakakuha ng malaking loan. Isipin mo, sarili mong pera, inuutang mo, ano yan? Yung konsensya mo, kinausap mo. Oy pare, pautang naman ng pera. Babayaran ko naman to with the interest. Ganun ba yun? Napakagunggong talaga ng gobyerno, no? Bakit hindi ko maintindihan bakit sarili namin pera uutangin namin samantalang pera namin yan. Ba't kailangan magkaroon ng tubo? Napaka bullshit talaga ng mga gobyerno. Ever since. The hospital denied him treatment because we could not immediately produce the required amount. Then after his death, PhilHealth denied him benefits because he had been confined for less than 24 hours. Hindot. Tarantado kayo. Dami niyong patutsyada. Kailangan pala may qualification. Puta, naghihingalo na yung tao. Kailangan pa palang umabot ng 24 hours. Hindot. Sipin mo, hindi na magkandagulapay sa sobrang hirap yung naghihingalong tao. Oy, wag ka muna mamamatay, wala pang 24 hours yung pag-confine mo dito sa ospital. Inang taong gobyerno yan. Samantala sila, madali lang nilang nakukuha yung pera ng taong bayan. Di ba? May pa-VIP treatment pa yung mga gagong yan. Tapos yung isa dyan gusto pa, ma-hospital pa sa ibang bansa. Samantala kami, nagtsatsaga kami sa ospital na siksikan ng ward. Na para bagang mga manok na lang kami na tinambak na lang sa kuran eh. Bahala ka kung paano ka hihiga eh. Wala nang ano eh. Maghahati kayo sa isang kama eh. Magkakahawaan pa kayo ng sakit eh. Ang inang gobyerno yan. Ang laki-laki ng pera. Tapos hindi man lang magawa ng paraan yung kawawa talaga ang tao. Mahirap talaga dito, mahirap talaga magkasakit dito sa Pilipinas sa totoo lang. Mahirap. Sipin mo, magkakasakit ka na lang, pahihirapan ka pa ng ahensya ng gobyerno, paano mo makuha yung pera? Gago. When I sought consideration and raised my concern, I was repeatedly told that the policy was based on the PhilHealth circular that had to be followed or else Manila doctors cannot collect from PhilHealth. Naipit pa sa sitwasyon, no? It was money all along. The representative of PhilHealth didn't even sympathize with me or even give comforting words. It was straightforward, all about profits. My husband had died. I was grieving. Yet, all I heard were explanation about policies and payments. What the purpose of PhilHealth if the people who had contributed for decades cannot access the benefit when they need them most? With qualification pa yan, mga tangina nila. Ngayon na nagingalo ka na, kailangan pa may qualification 24 hours. Ay, huwag ka muna mamamatay dyan. Tiisin mo muna yung paghihingalo mo dyan. Yung kaluluwa mo, itali mo muna sa katawan mo. Ngayon, pag 24 hours ka na, pwede ka na mamatay. Yan na, ganun ba yun? Tangina nila.
To all PhilHealth members, I sincerely hope you never experience what your family went through. But if you do, be aware that according to this policy, dying within 24 hours of confinement may leave you without the benefits you spend years paying for. June 5 should have been a day of celebration. It was the graduation day of my daughter, who earned their degree in AV Tourism Management from Colegio de San Juan de la Letran. I do not know whether to smile because of her achievements or cry because of the devastating loss of their father. So nagbi-mix emotion na po yung kanyang ina na si Maria Lourdes, na hindi niya malaman kung magiging masaya ba sa nangyayari o malulungkot siya dahil sa frustration ng ginawa ng putang inang gobyerno na yan. Grabe talaga dito sa Pilipinas. Ramdam natin na harap-harapan tayong binabalasubas tapos tuwan-tuwa pa yung mga putang inang supporters ng mga administrasyon. Hindi pa kasi nila nararamdaman yung ganitong treatment kaya ganun na ganun lang sila ka-idolize ang kanilang mga pangulo eh. Diba? Mo magmi-mix emotion ka, hindi mo alam kung matutuwa ka dahil yung anak mo nag-graduate o malulungkot ka pa rin dahil sa frustration na nangyari sa asawa mo. Diba? Ang sakit. In just 2 days, our family experienced both deepest sorrow and milestone worth celebrating. Parang hindi mo alam kung maghahanda ka ng masarap na pagkain o hindi eh. Siguro kung dumating sa point na wag naman sana, hindi na ako magse-celebrate kahit na maging matagumpay ako sa buhay kasi aanin mo yung celebration, magagawa mo bang magsaya na ginanto ka, tinarantado ka ng PhilHealth, ng hospital dahil hindi man lang na-sustain yung mga pangangailangan ng pasyente. Hanggang ngayon, yan kasi yung usapin ngayon noon una pa. Galit na galit si Pangulong Duterte na hindi dapat pinapairal yung deposit bago treatment. Diba? Inalis na yan ng Pangulong Duterte. Pero ang nangyari nung nawala na ang ating Pangulong Duterte, bumalik na naman yung mga balasuba sa ospital. Kailangan muna mag-deposit bago ka i-treatment. Hindi naman lahat ng tao may kaya eh. Walang preparadong pera. Natural. Ano expect mo? Nagpapanik attack na yung tao. Hindi malaman kung paano nila mapapaayos yung kanang kalagayan ng kanilang mahal sa buhay. Tapos hihingian ka muna ng pera bago kasi serbisyoan, hayop sila. Tang-ina ni. My heart is broken but I share our story in the hope that no other family will have to endure the same pain. PhilHealth review and change this policy. We do not deserve this. We do not deserve this. It was so unfair. If a member died, he or she should be extended all the benefits a member deserved. This is our hard-earned money na kinukurakot ninyo. Diba? Biniblinan ko na lang niya pero totoo naman kinukurakot naman talaga. Nabalitaan nyo naman, diba? Yung bilyong-bilyong salaping budget ng PhilHealth kinuha ng mga putang inang gobyerno na yan. Ginamit sa ibang proyekto na hindi naman nagkaroon lang ng ghost project. Anong pipiliin ng pamilya? Hindi nga nilang magawang magsaya. Sipin mo yan. Gagawa ba nilang magsaya? Napatay na yung kanyang asawa o yung kanyang tatay.
dahil lang sa putang inang policy na yan. So panoorin natin yung video patungkol dito sa nasawing biktima dahil sa tarantadong PhilHealth na to. So panoorin natin yung balita. Viral po ngayon ang post ng isang misis na naulila ng kanyang asawa matapos masawi sa sakit na brain hematoma. Naglabas siya ng hinanakit sa PhilHealth. Sa kanyang kwento, umabot po sa 200,000 pesos ang bill nila sa ospital. Kaya humiling sila ng tulong sa PhilHealth. Pero laking gulat niya nang malamang hindi raw eligible ang asawa niya sa mga benepisyo dahil hindi raw ito na-admit sa ospital ng 24 na oras. Git niya, 25 taong naguhulog ng kontribusyon sa PhilHealth ang kanyang asawa kaya bakit daw wala siyang nakuha ngayong nangangailangan? Paulit-ulit daw siyang sinabihan na nakabatay ang polisiya sa isang memorandum circular ng PhilHealth. Pakiusap niya sa ahensya pag-aralang muli o baguhin ang polisiya. Ayon kay Senate Health Committee Chairman Senator Bongo, dapat malaman ang buong nangyari. Lalo't ipinatigil na raw ng PhilHealth ang anti-poor na 24-hour confinement policy nito. Sa ilalim yan ng emergency care benefit. Kung totoo man, hindi raw katanggap-tanggap ang nangyari. Sa pahayag naman ng PhilHealth, sinabi nitong nakipag-usap at nakikiramay raw sila sa pamilya. Asahan daw na aaksyonan nila ang nangyari. Nakikipag-usap na rin daw sila sa ospital. Mga kapatid, Andre Palagay niyo ba maniniwala kayo sa mga ganon? Yung mga opinion nila na aaksyonan daw nila. Siyempre may nagreklamo na eh. Siyempre maghuhugas kamay kayo. Pero hindi lahat ng mga hindi lang yan. Bukod pa sa nangyari dyan kay ma'am, dito sa asawa na ma'am, marami pa po mga Pilipino na hindi lang narinig ang kanilang boses sa social media dahil hindi naman pinablish. And that's the reason why kung bakit meron pong hospital na pinagbabawal kumuha ng video sa loob ng hospital eh. Kasi nga ayaw nilang nakikita yung katotohanan na kapag nasa loob ka ng ospital, tatratuhin ka lang mata pobre doon. May mata pobrehin ka lang ng mga ospital doon. Na kapag nakita ka na mukha kang wala kang kakayanan, di mo kaya magbayad ng malaking halaga ng salapi, ay hindi ka nila iintindihin doon mga ka-plastic. Number 1 nga yung Amang Rodriguez dito sa Marikina City. Naawa nga ako dun sa buntis na babae na dapat nasa emergency na po yun. Dahil nasa labor na siya. Buntis po. Namimilipit na po yung pasyente. Dahil manganganak na yung misis niya. Hindi man lang pinapansin ng mga nurse. Papanoorin ka lang doon na parang ginawa kang hayop na nanonood lang sila na walang ginagawa. Ganyan ang mga utak ng mga tao dyan, mga ka-plastic. Grabe. Parang dito sa Pilipinas nakakatakot ng magkasakit. Kasi hindi mo alam kung meron pa bang tamang serbisyo na mararanasan ka dito pag nagkasakit. Asahan mo, kapag napunta ka man sa private man yan o sa public hospital, asahan mo, makakaranas kayo ng hindi magandang trato ng mga nurse. Tatarantaduhin ka pa. Tapos paiintikin ka pa ng gamot na pampahalusinate para magsalita ka ng di maganda sa mga kamag-anak mo. Totoo yun. Nangyayari po yun, mga ka-plastic. Sabi nga ng PhilHealth official message nila dun sa post nila, ganito po yung nakasaad sa Tagalog. Mga ka-plastic.
Batid namin ang kumakalat na ulat tungkol sa isang miyembro ng PhilHealth na pumanaw habang inililipat at isinusuri sa tanggapan ng ospital. Taos puso kami nakikiramay sa pamilyang nawalan ng mahal sa buhay. Nang malaman ang pangyayari, agad kumilos ang PhilHealth upang alamin ang harapin ang sitwasyon. Nakipag-unayan na kami sa asawang babae at ng miyembro at nakapagkasunduan na ang mga susunod na hakbang habang sinisikap namin magbigay ng lahat ng uri ng tulong. Palagi, namatay na nga yung tao, bibigyan mo pa ng tulong. It's too late na. Nakikipag-ugnayan din kami sa mga ospital upang alamin ang buong pangyayari. Parang ginagawa nila sinungaling yung biktima, no? Bahagi ito ng aming patuloy na pagsisikap na mapabuti at magpatugon ng serbisyo ng PhilHealth. Makakatiyak po kayo na laging kakampi, ng PhilHealth ang aming mga miyembro. Lalo na sa panahon ng kanilang pangangailangan. Kakampi talaga. Samantala pag lumapit ka sa opisina nila, parang ginagawa kang tanga. Nilisikan ka pa ng mata ng mga teller dyan sa PhilHealth. Tapos pagtataasan ka pa ng boses. Kakampi ba yun? Wawa sa inyo, PhilHealth. Alam mo, sa Pilipinas, ito na yung pinaka-worst system na nasaksihan ko sa buong buhay ko. Minsan, mapapa-overthink ka na lang. Ikaw na nagtatrabaho ng mahigit dekada. Tapos mahigit dekada ka rin nagko-contribute sa kanilang sa kanilang ahensya ng gobyerno. Dahil ine-expect natin lahat ng contribution na inuhulog natin sa PhilHealth, sa SSS, sa Pag-ibig na wala namang kagamit-gamit yung mga yan, halos hindi naman natin napapakinabangan sa pang-araw-araw na buhay. Tapos balang araw, pag tinamaan ka na ng lintik ng kapalaran, ay good luck na lang sa'yo kung meron ka pa palang kung meron pa silang maitutulong. Kung ang sakit sa katotohanan na mas masakit pa sa masakit na nararamdaman mo ngayon. Yung may sakit ka na nga, nagahingalo ka na sa ospital, kailangan pa rin pala ng qualifications para maging pasok sa kanilang eligibility na benepisyo. Samantalang ng mga mayayamang gobyerno na kung saan-saan na lang nagpapa-hospital, sa mga VIP hospital, sa mga mamahalin, sa ibang bansa. Wala kang marinig na sila ay nagreklamo dahil sa serbisyo na sabi palibasa kasi sila nakapag-hospital sila sa ibang bansa. Hindi nila ramdam yung nangyayari dito sa Pilipinas. Na kung saan lahat na lang ng hospital pare-parehas ang litanya. Yan ang masakit. Isipin mo, mapapaisip ka na lang pag tumanda ka at nagkasakit ka, ano kaya mangyayari sa'yo? May magagawa ba ang ahensya ng gobyerno sa akin? Maaawas kaya yung mga gastusin? O mabibigyan ba nila ako ng sapat na gamot para mapagaling man lang nila ako kahit konti? Think about it, mga kaplastik. Parang iniisip pa lang natin, nakakatakot na. Kaya kayo mga nanonood sa akin, kahit napakakonti lang ang mga nanonood sa aking YouTube channel, ang akin lang naman, sana po
Huwag naman ninyong loko-lokohin yung pagboto ninyo sa darating na eleksyon. Mga kaplastik, yun lang ang hinihiling ko sa inyo. Tayo rin ang nagsasakripisyo sa lahat ng mga nagiging binoboto natin. Mali ang binoboto natin, maling paraan din ang kanilang ginagawa. Hindi natin nalalayan, harap-harapan na tayo ninanakawan ng gobyerno. Lahat ng mga inipon na contribution natin, hindi natin mapakinabangan dahil babalitaan natin. Wala daw silang budget. Paano nangyari yun? Dahil over the million na Pilipino ay meron namang trabaho. Imposible naman mawalan ng budget ang gobyerno. Aside pa yung binabayaran tax natin sa pang-araw-araw na buhay. Kaya pakiusap lang po mga kaplastik, ayusin nyo naman ang mga pagboto ninyo sa darating na eleksyon. Hindi po biro yung mga biniboto natin. Huwag na po kayong bumoto ng mga sikat. Sumubok naman po kayo ng mga taong alam nating may potensyal, hindi po dahil sa kasikatan. Kaya hindi na talaga umaasenso ang bansa. Hindi ba kayo naaawa sa sarili ninyo na araw-araw na lang nagre-reklamo kayo na wala kayong pambayad ng kuryente, tubig, pambili ng pagkain, pambili ng kung ano-ano. Hindi na naman lang natin maranasan na mabanggit sa ating sariling bibig na ay napakasarap mabuhay dito sa Pilipinas dahil lahat ng ating pangangailangan ay nasusustain natin. Abot kaya. Diba? Walang problema sa gobyerno kahit sa pagpila ng pagpila natin sa SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Hindi tayo namomroblema, hindi tayo nakakaramdam ng sama ng loob sa mga client, sa mga teller nila. Sana naman isipin nyo naman yun mga kaplastik. Kayo rin ang nagsasakripisyo sa bawat binoboto nyong maling tao. Tandaan nyo yan. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil mga plastic ay toxic. Kaya what's up mga kaplastic? And this is Combid, commentary video na video live stream. Signing out. Alright. Mga kaplastik, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.